Hi guys, this is Lexi. Welcome back to my channel. So for today's vlog, we're going to play a game called Rate My Yung Subjects, what is the easiest and what is the hardest. So comment down din kung may gusto kayong i-share kung ano nga ba para sa inyo ang easiest and ano yung hardest para makatulong tayo sa mga incoming yung student. For my grade 11 first semester, we have the choices Filipino, Piling na lang, Komunikasyon at Pananaliksik, Earth and Life Science, Media Information and Literacy, General Mathematics, Discipline and Ideas in Social Sciences, Oral Com, and Personal Development. So, among the choices, ano nga ba ang hardest and ano yung easiest para sa akin? So, I must say the easiest would be per dev! Oo, yung personal development. 11 over 10? Oo, yun yung rate ko sa kanya. Kasi for me, yung per dev, hindi lang siya puro test ng personality test, intelligence test. Dahil yung teacher namin dito, ang ginagawa niya, nagpapalaro siya para malaman mo kung may development ka ba sa ganitong bagay, ganyan. Parang naglalaro-laro lang kami sa subject na to. Tapos, ang nakakatuwa din, yung pandemic, mahirap pa naman magpa-exam noon ng mga face-to-face. So, ang ginawa ay nag-collab sila ng oral com kasi hindi kami masyadong na-expose sa written. Mas ayos kami sa mga oral, lalo na at per dev yun. So, I think per dev is the easiest. For the hardest subject naman, tingin ko, alam niyo na kung anong pipiliin ko. If matagal na kayo dito sa channel, I think you know it is General Mathematics. Yes, I hate math, guys. Lexi and math cannot be together. I hate numbers. Mas type ko pa mag-English kaysa sa mag-math, mag-solve ng mga kung ano-ano. Sa general mathematics kasi, may mga equations, ganyan, and parang level up pa siya sa kung anong nalalaman ko sa probability nung grade 10. Hindi nga ako nakinig doon kasi online class kami. So, ang hirap talaga, guys, ng math. I cannot. For my grade 11 second semester naman, ito yung mga pamimiliang subjects. So, una, Discipline and Ideas in Applied Social Sciences, Philippine Politics and Governance, Reading and Writing Skills, Statistics and Probability, Environment Technology, Practical Research 1, and Entrepreneurship. The easiest for me would be 10 out of 10 DS or what we call the Discipline in Applied Social Sciences. So, bakit para sa akin yun yung pinakamadali? Para sa iba, mahirap yun. Kasi sa DS, we're talking about anthropology, may language, linguistics, ganyan. Meron pa mga demography. Marami siyang branches na pinag-aaralan namin ng sabay-sabay. Kaya para sa akin, yung DS yung pinakamadali. Since wala siyang math and nakakatuwang magsaulo ng mga theories and concepts. Ang pinakamahirap na subject ng grade 11 second semester ko, alam niyo na, Statistics and Probability! Ang hirap niya, 1,000 over 10. Kasi, diba, ng grade 10 tayo, meron ding probability and statistics, ganyan. Pero dito, hindi ko talaga maintindihan. Oo, merong mga mean, median, mode, tapos aalamin mo yung mga average nila. Ano, ang hirap talaga, guys, I swear. Grade 12 first semester includes my subjects na English for Academic and Professional Purposes, Contemporary Arts, Introduction to World Religion and Belief System. Meron din kaming major katulad ng Creative Writing, 21st Century Literature, Practical Research 2, and Introduction to Philosophy. So, ano nga ba ang pinakamadali ng grade 12 first semester ko? So, I think it would be the world religion, like 20 out of 10. Nakatuwa na pag-aralan yung mga belief systems nila, kung paano sila mag-pray, kung sino mga gods nila. Sa kanila pala, si Buddha is tao lang talaga siya. Diba? Hindi katulad sa atin, nasa Christianism, meron talaga tayong God. Doon ko nalaman yung pagkakaiba-iba nila. Dahil walang math ng grade 12 first semester namin, medyo nahirapan ako kung alin nga ba yung pinakamahirap. Grabe naman. So, para sa akin, I think yung research na talaga siya. Since we are grade 12 and we have to take it seriously kasi graduate na kami, yung PR2, yung pinakamahirap for me. May kaunti siyang math na doon ako medyo naguluhan ng first kasi hindi ko talaga alam kung paano gawin yung statistics sa research. So, nakatulong naman siya. Buti na lang, ngayong college kasi meron kaming subject na ganun. Last but not the least is my grade 12 second semester. So dahil ito ay patapos na ng taon, kakaunti na lang yung mga subjects namin. So it includes community engagement, solidarity, and citizenship, understanding culture, society, and politics,
creative nonfiction, trends, networks, community activity, and inquiry, investigation, immersion, aka the 3 I's. I would rate my easiest subject, the UCSP 1000 over 10. Yes, ganun ko siya ka-love, ka-favorite. Talks about the family structure, yung mga nucleus family, household, ganyan. And meron din kung ano nga ba yung norms sa society natin, ano nga ba yung mga pinagkakaiba na katawagan sa mga chismis na yan, ganyan. Nakakatuwa lang siyang pag-aralan actually. And hindi mahirap yung mga exams namin, napo-perfect ko pa nga, kaya sobrang natutuwa ako sa subject na yan. I have two kasi na favorite and easy subject nung grade 12 second semester. At ito yung isa, which is yung community engagement, solidarity, and citizenship. So yung CESC ang tawag namin. Nagpunta talaga kami ng barangay noon. We conduct research, parang community action plan, gano'n yung ginawa namin. And naka-perfect din kami doon ng aking kagrupo. So nakakatuwa lang na makipag-engage sa mga tao. Tinutulungan mo sila sa mga problema nila, binibigyan mo ng solusyon. You help people. So dun ko nalaman na YUMS talaga yung para sa akin na strand since I love interacting with other people dahil din sa subject na yun. The hardest subject for my grade 12 second semester dahil walang math, hulaan nyo kung ano. Yung trends. Oo, hindi ko alam kung bakit siya mahirap sa akin, pero siguro dahil sa mga sulat-sulat. Yung trends and networks, it talks about people din naman, but how trends in society works. So, meron pa kaming tinatawag doon na fads, yung madalian lang, katulad ng mga bubble beauty na yan. Dati sikat na sikat yan, tapos bakit siya nawala sa trend? Hindi ako masyadong interested sa mga ganung bagay. Gusto ko talaga yung malalaki yung concepts, ganyan, di ba sa UCSP, ganun. Kaya medyo nahirapan din ako sa trends and networks noon. If interested pa kayong malaman ano nga ba ang laman ng mga YUM subjects ko, then watch my videos about that because I have a separate video for my YUM's 11 subjects and my YUM's 12 subjects. So, dapat niyong panoorin yun. The only reason that I can do tonight is cause I know you were invited. The only reason that the stresses can die